So ito po mga ka-agri, mga kasaka, at tayo po ay patapos na, nilibot na natin ang kanilang farm, no? So nandito si Dexter at meron din pala itong ibabahagi sa atin at gumagawa din pala siya ng sarili niyang probiotics. So sige, ipakilala mo tong probiotics mo, Dexter. Ito po sir, yung iniinom ng mga alaga nating kambing, pwede sa mga kambing, manok, sa mga basta mga alaga po natin na hayop, nalagaan no? po ang hayop. Po. Ito po yung pinapainom. Ito po kasi ito pong probiotics talagang sa organic po ng galing po. Okay, very good. Dahil nagpe-ferment po ng mga alamang gamot para sa mga alaga natin upang maging malakas. Malayo din po sa mga sakitin, ganun po. Ito po yung pinapainom po ngayon sa mga alaga natin. So sa libot natin sa farm mo, Dexter, so ang dami kong nakakitang mga alaga mo, no? May mga alagang mga manok, bibe at mga kambing. So siguro at lalo na yung mga manok mo nandun nangingitlog, no? So aprobado siguro dahil ipinopromote mo, dahil siyempre aprobado sa iyan, lalo na ginagamit mo sarili mong gamit, no? At kung sakali ba yung mga ginagawa mo yan may packaging na rin na lumitaw, no? So binebenta mo na rin ba pala talaga yan? Okay, so ayan po, no, si anong pangalan? Dex Probiotics po. Since 2021 po nag-start po itong Dex Probiotics. Marami na din pong naibenta na nag-avail po na probiotics dito sa atin po. Yung iba po Bataan, tapos po yung iba dito din po sa Florida po. Okay, no? Mga nag-aalaga. Kasi alam mo, Dexter, sa kasi sayang, no, yung talent mo nandiyan. Kaya nga, so dito ang kanilang mga alagang kambing, no? So dito pinaka kulungan nila o koral, no, tinatawag. So ginagamit mo ba yung sirang ano yun? Opo, kapag po tagulan na, dahil po di pwedeng nababasa, palagi nakababad yung panang mga... Ginagamit? Yan po yung pinag- Kasi yun ang kailangan gusto ng kambing, no? Pero ito po niyan sir, tatanggalin po yung balimangga, tapos iluluwag na po. Tapos may naka-elevate na po. Yun po yung pinapropose po. Balak mong ayusin yung ano, no? So tapos po pakita natin yung katabi niya dito. So ito po yung mga katabi niya, naka-land prep na po. Ang linis ng bukid dito. Ayan po. So naka-prepare na po sila para sa susunod na pagtatanim ng palay. So anong key check ito? Key check number. So ito po susubukin padidiin ni Dexter ang alaga niyang kambing. Bakit natin siya pinadede, Dexter? Dahil po tatlo yung anak niya sir, di kaya ng mother po nila na padidiin na sapat po yung Okay. gatas na may bibigyan. Para matuto yung ating mga viewers. So ito pa yung anak niya, yung tatlong yan, no? At saka po, ito po sir, na siya po yung Naiiwan. naiiwan. So, Okay. pero po ito sir, sanay na po Sa bote. Ayun, no? Dahil po ang dede ng kambing, no? So totoo lang po, totoo naman sinabi ni Dexter na ayun, dalawa lang. So maraming nangyayaring ganito, Dexter, no? Actually na-experience ko na naging tatlong ganyan. Pag hindi kasi na ano yan, ano mangyayari? Mamamatay lang, no? manghihina po. Kasi Manghihina. hindi po ganun sapat yung nakabase pa lang po sila sa gatas. Totoo yun. Ito sir, sanay na po. Nakuha na. Ayan ang gustong gusto niya. Inaabol pa po siya. Hinahanap niya po yung gatas talaga. Okay. Nandiyan po yung ibang
So, ito po, tama nga naman po si Dexter, no? So, may mga bata na po itong mga anak, no? Itong mga kambing niya. So, sa kambing, no? Sa isang taon, pwede siyang manganak ng 2 beses po, sir. 2 hanggang 3. No, 3 ba? Pero yung panganganak po nila, sir, yung gestation po nila is nasa 150 days po. Napagdadala na lang ng bata sa Bata. Opo. Pero Sa ang isang taon po, 2 beses po sila pwedeng manganak. mga anak, Opo. so 'di ba ang sabi nila, parang halimbawa yan, kung gusto mo kaagad na mabuntis ulit si nanay ng kambing, so sa isang buwan minsan sineseparate na ang ating mga anak nila. So sabi nila, according to research, Dexter, pag nahiwalay na ang mga bata sa loob ng isang buwan, pwede na maglandi. O, pwede na, kahit 3 linggo pa lang po, sir. Pwede na po maglandi kahit hindi mo po iwalay. Hiwalay. yung bata. Opo. Okay? Maglalandi po din sila. So, pag naglandi, possible na magkakalaman ulit. Opo, kapag may barako po kung malaki po talaga. May barako ka ba sa sarili? Nando po, sir, nasa damuhan po siya. Okay. So, pag naglandi siya, tapos ilang days kasi? 5 months po. 5 buwan. Opo, 5 buwan. Tapos habang may dala ng bata, lalaki na po yung mga naiwan niyang naunang anak. Ganun po, sir. Para mas Okay. mabilis po talaga yung production ng kambing. So, sa loob ng isang taon, pwede siyang 2. Opo. Okay, no. 2 beses mga anak ang ating kambing. So, kaya lang, Dexter, yung kung gusto mo natin papasukin ng pagkakambing, ang alam ko kailangan talaga dyan yung malawak na lupa, no? So, for the meantime, si Dexter po ay backyard. So, in short, wala pa rin nasasayang, no? May mahalaga pa rin sa kambing. Napakahalaga po nito. Ang kambing po ay napakamahal din ng karne niya, no? So, ang alam kong isang kambing ngayon ay 6,000 nata. Isa lang, no? So, dagdag Depende pa po dun sa kung quality yung kambing. yung Okay, mga breed. totoo kung may hilahin, no? So, in short, dahil nga integrated farming, hindi tayo nagdidepende sa isang crop lang, no? So, marami ding kitas. In short, dito parang nandito lang, pero nakikita natin meron din perang ibibigay ng mga ganito, no, Dexter? Battle cage po. Battle cage, yes. Ito po, may mga alaga din mga bibi, ang dami. Oh. So, tapos papunta po tayo rito. Meron po silang mga poultry na ito po. Mga manok. Saan tayo, sir? Yung iba pong sisiw na ako. Pwede pakita to, sir? Update. Sige, pakita natin, no? So, wow. Ito po ang kanilang manukan, no, Dexter? Pero dahil po sa katagalan, yung mga battle cage, nasa 5 taon na po kasi to. Kumbaga, pagkatapos po ng mga manok na to, sir, papalitan po namin po ng panibago niya. Okay. So, ilang ba lahat ito, Dexter? So, ito pong, yung pong nauna na nung pandemic po, bago mag-pandemic, nasa 700 heads po sila. Nung una. Opo, tapos ngayon po, dahil po may banta yung avian influenza, bird flu po, nagbaba po kami ng kukunin naman ako. So, Sa seguridad din po. Tsaka nagbawas, no? Okay. Sige, sige. So, nabanggit mo kanina itong cage nga nila. So, sa tingin mo, ilang taon mo bang pakikinabangan yan, Ito po, Dexter? sa hanggang 5 taon. 5 taon. Pero dahil po sa dumadami na po yung mga supply, ay madami na pong magagaling talaga na gumagawa po ng kulungan. May mga iba po na nagtatagal po hanggang 10 taon po. 10 taon. Para sigurong lumalaki yung kanilang bakal o mga materials, no? Carbonized po. Galvanized, no? Para po maging- Okay. Kasi po nagtanong na din po kasi kami sa talagang gumagawa po ng mga
ay kulungan ng manok. Tapos yun po yung sinabi po nila na hanggang 10 years meron po silang bagong ginagawa po ngayon. Okay. Dexter, para magkaroon ng ideya ang ating mga manonood nito, makapanood nito, no? Lalo na sa iyo. Sa mga ka-agri, mga kasaka, at ako po ay natutuwa dito sa batang ito at sa edad niyang ito, tingnan niyo po, kaya na niyang magnegosyo ng ganito at isipin niyo, sabi niya ngayon ito po ay nasa 500 heads. So Dexter, bigyan natin ng mga ideya ang ating mga makakapanood nito sa 500 heads. So in short, ang ginawa niyong itong pinakakulungan niya, nasa estimated area nito ay siguro mga 80, no? Nasa 80 square meter siguro to, no? Tapos ayan po, ayan po ang kanyang design ng kanyang bubong. So ang ganda, steel po, no? So Ito po sir, bali matagal po gagamitin to eh. oh, Kaya po, okay. So dito muna tayo, Dexter, no? Dito sa case nito, binili din to. opo, binili po. Okay. So natatandaan mo pa ba kung para magkakaroon tayo ng ideya sa magkano ba ang isang ano nito, minsan nasa Depende po kasi sir, yung iba po kasi na nagbebenta po ng kulungan, naggagawa po, kasama na po yung manok. Sila na po, kumbaga package. package na po. deal. Okay. So ganito ang ginawa ba sa inyo? Kumbaga, Package? Hindi po sa kumbaga, inuna po namin, dahil wala pa kaming ganun na ideya na may package po pala, inuna po namin yung mga buildings. Tsaka na lang po yung mga manok. So magkano ba ngayon ang tumatakbo ang kada isa ng ready to lay, no? Opo. Bibili ka po ng manok, ready to lay. Para po hindi na ganun. Ready to lay, ilang weeks na siya noon? Nasa 18 weeks na po. Ang edad niya? Opo, nasa 18 weeks na po. Magpapakain ka na po nun ng mga layer 1, yung panimula po, ganun. Linggo, ganun po. May Lalabas na ng itlog. lalabas na po. Okay. So magkano naman kada isa? Ngayon po, dahil medyo matas po yung itlog, mataas din po yung presyo ng mga manok. Nasa 350 po siya ngayon. 350 kada isa. Opo, kada isa. So yun po, no? Kayo na po ang balang magkwenta nito. Sa 500 na heads, ang presyo daw nitong mga ready to lay ay nasa 350 po. 350. So tapos ang kanyang kulungan ay ito po. So wala tayong eksaktong amount, no? Opo. Actually, mga ka-agri, mga sakap, pwede naman po kasi maggumawa nito, no? Kung meron po kayong mga materyales na kahoy o kaya kawayan, so para makakabawas po sa inyong mga gastos yung gustong mag-umpisa sa larangan ng negosyo ng ganito, tapos yung building na ganito, so pwede rin naman, no? Kung pang-umpisa, kung may kawayan din pa rin kayo, kung mga kahoy, pwede pa rin naman, no? So para makapag-umpisa lang, at dito po ang inyong binibigay na impormasyon, yung ready to lay ay 350 pesos kada heads. Tapos ito po ang kanilang lugar. Tapos ang tanong naman doon, Dexter, magkano naman ang commercial feeds ngayon? Ngayon po sir, depende po kasi sa brand ng Brand, no? feeds. Opo. So yung ginagamit mo magkano? Nasa 1.3 po. 1.3, no? 1,300. Okay. Huwag na natin banggitin yung ano niya, no? Ngayon kung babanggitin natin, dapat libre sa iyo, no? Okay. So sa 500 heads na ready to lay na mga manok, Dexter, ilan naman kada araw ang napapakain mo sa kanila? Wala Ito ka. po sir, tinitimbang po namin yung pagkain po nila. Everyday po, yung nakakain po ng isang manok, nasa 115 to 120 Grams. grams po yun. 115. Kumbaga, na po namin, na tansya po, yung isang sakop na 50 kilos, isang araw po kakainin ng
500. 500. So, yun po mga ka-agree, no? Yung rough estimate po, mga at least yung ratio po nyo, gano'n, no? So, 500 isang sako, no? Okay. So, yun po yung mga tapos para makumpleto lahat yung ano na si Dexter. Magkano ba ang actually farm gate na ba sasabihin natin siya ngayon? Kung for example, bumili sa iyo ng egg ngayon dito sa inyo, magkano yung nabebenta nyo kada isa? Yung sa sizing po tayo ngayon. Okay. Sa Excel po hanggang 220. Sa farm gate na po yun. Dito na po mismo. Wholesale 220. Tapos po yung 220 what? 220 220. ang isang tray. Okay. So parang divide mo sa 300 yun ay 30 pieces, right? Opo. So magkano bang umaabot ng isang egg nun? Sa tingin mo? So ito po mga ka-agree, mga kasaka, at tayo po ay patapos na, nilibot na natin ang kanilang farm, no? So nandito si Dexter at meron din pala itong ibabahagi sa atin at gumagawa din pala siya ng sarili niyang probiotics. So sige, ipakilala mo tong probiotics mo, Dexter. Ito po sir, yung iniinom ng mga alaga nating kambing, pwede sa mga kambing, manok, sa mga basta mga alaga po natin na Hayop, nalagaan no? po ang hayop. Ito po yung pinapainom. Ito po kasi ito pong probiotics talagang sa organic po ng galing po. Okay, very good. Dahil nagpe-ferment po ng mga alamang gamot para sa mga alaga natin upang maging malakas. Malayo din po sa mga sakitin, ganun po. Ito po yung pinapainom po ngayon sa mga alaga natin. So sa libot natin sa farm mo, Dexter, so ang dami kong nakakitang mga alaga mo, no? May mga alagang mga manok, bibe at mga kambing. So siguro at lalo na yung mga manok mo doon nangingitlog, no? So aprobado siguro dahil ipinopromote mo, dahil siyempre aprobado sa iyan, lalo na ginagamit mo sarili mong gamit, no? At kung sakali ba yung mga ginagawa mo yan may packaging na rin na lumitaw, no? So binebenta mo na rin ba pala talaga yan? Okay, so ayan po, no, anong pangalan? Dex Probiotics po. Since 2021 po nag-start po itong Dex Probiotics. Marami na din pong naibenta na nag-avail po na probiotics dito sa atin po. Yung iba po Bataan, tapos po yung iba dito din po sa Florida po. Okay, no? Mga nag-aalaga. Kasi alam mo Dexter, kasi sayang, no, yung talent mo nandyan na, no? So tapos napakadali na lang sabihin, no? So minsan pag nakapaggawa ka, kung yung market na sinasabi natin, nasa dito na tayo sa social media, no? So ibig sabihin anytime na i-promote mo lang yan, no? So gawa ka lang ng ating mga account mo dyan. Nandyan ang Facebook, nandyan ang TikTok, nandyan ang YouTube, no? Nakilala po yung isa kong video sa TikTok. Sa TikTok din po. TikTok Opo, din. Yung views po niya umabot ng 3.5 million. Ay wow. Yung isang video mo doon. Isang video. Account mo talaga yun. Opo, yung mismo kung paano ko mag-alaga ng mga manok talaga na 45 days. Nakikita po doon na kung paano sila naging malusog dahil po sa probiotics din po. Okay, ayun pala. So sabihin mo yung 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 sa TikTok mo yung yung sa username ko po ngayon sa TikTok is yung Dex Young Farmers po. Dex Young Farmer. Okay. So ito po subaybayan po natin ang kanyang doon sa TikTok, ayun pala. So anytime. So kami po ay magtatapos na. So actually, yung paklase natin this coming March, no, matatapos na rin. So may pararating ka na naman na training niyan. Ano bang balita? Yes, anong balita doon sa ATI mo? Bali na validate na po ako kahapon. On process na po yung mga requirements ko. Na-scoring na po ako sa ATI. Bali, nakakuha naman po ako ng magandang grado na nasa 95. Yung grades ko sa ATI po. Congrats, Dexter. Bali, sa Pampanga po, ako po yung naging isa sa naging top
na pwedeng qualified as a internship program na youth. Congrats. Hindi ako nagkamali para sa iyo, Dexter. Sa ngayon pa lang, congratulations, no. Tuloy-tuloy lang, no. So kaya naman ako walang sawang tumutulong din lalo na sa mga kabataan katulad nyo at ayun, naumpisan mo na at marami pang pararating pag namulat ka sa ating mga programa ng ating gobyerno. Malay mo matulungan at inikot natin itong farm nyo ay napakaganda rin, no. So ano ba ang may bibigyan mo nga ng ang tawag rito para ang mga katulad mong kabataan baka gusto mo magbigay ng konting ano sa kanila, tawag rito, bigyan ng mensahe, no, para sa kabataan. Sige, go. Sa mga kabataan na katulad ko na gustong simulan yung pagpasok ko sa farming, wag lang mayang magbenta, mag-alaga, basta i-enjoy niyo lang yung ginagawang kung paano yung pag-aalaga ng mga hayop. Enjoy lang po talaga yung kailangan. Okay. Salamat, no. Kasi Dexter, salamat, no. Kasi ang agrikultura marami, konti, nakakalungkot masabihin, sa kabataan ay konti ang nagkaka-interest sa agrikultura. Pero ikaw ay nandiyan ka at pakita natin na ayun, meron na nga, naipakita mo sa edad mong 23. Ayan na mga napatunayan mo, no. So sana nga mamulat ang kanilang mga kaisipan para sa agrikultura. Muli, maraming salamat sa iyo, Dexter, at sa pagbisita doon sa inyo at maraming salamat. Please like, subscribe and hit the notification bell.